Halos mag-iisang taon na simula nang huli silang magkita ni Justin. Masakit pa rin para kay Callie na bigla na lang itong naglahong parang bula. Kung minsan ay pinagsisisihan niya kung bakit pumayag siyang magpakumbinsi sa gusto mangyari ni Connor. She knew Justin had too much pride. Kinaya nga nitong talikuran ang dating fiancé dahil lang sa prenuptial agreement. Pero hindi pa rin tama ang ginawa nito na hindi man lang siya hininga ng paliwanag. Basta na lang itong umalis 2 buwan bago ang kasal nila. Ni Sainagap ay hindi niya naisip na magiging ganon ang reaksyon nito sa napagkasunduan nila ng kapatid niya. Minsan iniisip niya kung totoo nga bang minahal siya nito o baka mas mahal lang talaga nito ang sarili. Ilang buwan siyang hindi na makakain at wala siyang ginawa kundi umiyak. Mabuti na lang at lagi siyang pinapasaya ng pamangkin at pilit na nililibang ng mag-asawa. Ginawa na lang niyang abala ang sarili sa pagpapatakbo ng negosyo at pagpapalaki nito. Matapos umalis, si Justine nang walang paalam. Naging kasama niya ng madala si Edward at saksi ito sa kalungkutan niya. Nagtataka siya kung bakit kahit na mabait ito, gentleman, sweet, marami silang things in common at hindi naman maitatangging gwapo ay hindi pa rin mahulog ang loob niya rito. Sadyang pakipagkaibigan lang ang nais niya rito. Hindi naman siya nito minamadali sa kabila ng pagpapahayag nito ng intensyon sa kanya. There must be something wrong with me. Mula sa sulok ng mata niya ay nakikita niya ang 2 bodyguard na lagi na lang nakabuntot sa kanila tuwing lalabas sila. Marahil ay isa-isa iyon sa mga dahilan kung bakit hindi niya makuhang mahulog ang loob sa binata. Gusto niya ng normal na buhay at ayaw niyang napapaligiran siya ng mga bantay. Inihatid siya ng lalaki sa bahay nila at malaki naman ang pagpapasalamat nang sabihin nito ang mga bodyguards nito na iwan na lang sila roon sa garden sa tabi ng swimming pool. I'm sorry, Kali. I know it's frustrating to have them around, practically everywhere we go. Matipid na ngiti lang ang tinugon niya. I care a lot about you. You don't know that, right? Anito habang itinataas ang daliri nito ang baba niya. He lowered his head to kiss her. Mabilis siyang napaatras para umiwas. Nakita niya ang hinanakit na dumaan sa mga mata nito. Nagilty pa siyang lalo nang mapansin na ginugunita niya ang unang beses na sinabi ni Justine sa kanya na mahal siya nito. Di kalayuan sa kinatatayuan nila ni Edward ang lugar na iyon. You don't feel the same way about me, mahinang sabi nito. Yumuko siya, hindi niya kayang sabihin dito na hindi niya siguro na ito matutunang mahalin. Niyakap siya nito and a tear trickled down her cheek. She was being unfair to Edward. Sana nagalit na lang ito sa kanya. Mas madali pa sigurong tanggihan ito kung gayon ang ginawa nito. Para sa kanya ay wala nang papalit pa kay Justin. Alam niyang para siyang tanga sa ginagawa niyang paghihintay pa rin na babalik ito at malilinawan na nagkamali ito nang iniwan siya. Humihikbi na siya kaya tiningnan siya ni Edward sa mga mata. Hey, hindi mo naman kasalanan kung talagang hindi mo kayang sikmurain ang pagmumuha ko eh. Pagbibiro nito habang pinapahid ang luha niya. Well, at least I tried my best to win you. He's a very lucky guy. I hope ma-realize niya iyon one day. Can we remain friends? Malungkot na tanong niya. Mahal niya ang binata pero hindi sa paraang gusto nito. Dahan-dahan itong umiling. I don't know, Kali. It's just too painful to be near you and yet not be with you. Maybe after a while, I'll be able to accept being just your friend. Matagal na ang madamdaming paalaman nila ni Edward ay naroon pa rin siya sa sala. Nakatingin sa kawalan. Ganon ang ayos niya nang bumaba si Connor upang kumuha ng gatas para sa bunso nila ni Lauren. Kali, bakit gising ka pa? Nag-aalang tanong nito. Ha? Wala lang, hindi ako makatulog eh.
Tugon niya. Naupo ito sa tabi niya. Want to talk about it? Humugot siya ng malalim na hininga. No, I'm fine, kuya. Umakyat ka na. Hinihintay na ni Lance ang gatas niya. Parang nakapas pa naman ang baby mo kung makainom ng gatas. Pabirong sabi niya. Nakita niya na mukhang hindi kumbinsido ang kapatid. Tumayo na siya at hinatak ang kamay nito. Come on, matutulog na rin ako. Maaga pa ang flight ko bukas papuntang Cebu. Balak niyang dalawin ang isang branch niya sa Cebu at magtatagal siya roon ng kung ilang linggo para suriing mabuti ang damdamin niya. Siguro kailangan din niya ang maikling bakasyon na yun to heal her broken heart. And who knows, baka pagkatapos ng healing process ay makaya na niyang buksan ang puso niya sa pag-ibig ni Edward para sa kanya. Episode 10. Nakatulugan na ni Justine ang panunood ng Burn Ultimatum. Habang nanonood siya ay hindi niya napigilang magbalik sa alaala niya na yon ang unang palabas na pinanood nila ni Kali at yun din ang unang pagkakataong hinalikan niya ito. Kaarawan niya noong umagang iyon pero pakiramdam niya ay hindi lang isang taon ang itinanda niya. Kung tutuusin ay marami rin siyang nakukumplish simula nang pumunta siya sa Amerika. Naipasanan niya ang bar at ngayon ay nagtatrabaho na siya sa isang law firm pero may kulang pa rin. Dumaan muna siya sa simbahan gaya ng nakagawian niya noong mga nakaraang kaarawan niya. Nalungkot siya nang maalala na noong nakalipas sa taon ay kasama niya si Kali. Tungkol pa sa paghingi ng sign ng alipin ni Abraham, ang first reading habang naghahanap ito ng mapapangasawa ni Isaac. Parang kung may anong kirot siyang naramdaman. Kali believe in signs. Pilit niyang isinantabi ang alalahaning iyon. Matapos magsimba ay pumasok muna siya sa Starbucks para bumili ng kape at scone. Binuklat niya ang bitbit niyang dyaryo at nagbasa habang hinintay ang order niyang kape. 20 Americano for Kali, sigaw ng barista. He looked up sharply. He almost expected to see Kali smiling at the barista while getting her favorite drink from the bar. Napabuntong hininga siya, lahat na lang ay nagpapaalala sa kanya tungkol sa dating nobya. Nagkamali ba ako? Dapat ba kinakausap ko muna siya? Ano pa bang paliwanag ang kailangan kong marinig? Why can't I get over Kali? Should I start asking for a sign? Noon lang niya naisip na baka nagpadalos-dalos siya ng desisyon. Isipin pa lang niya kasi sasabihan sa kanya ni Kali na ayaw na nito sa kanya ay sumisikip na ang dibdib niya kaya mas minabuti pa niya na basta na lang lumayo. Sumakit ang kanyang ulo sa dami ng tanong niya sa sarili na hindi naman niya alam kung paano sasagutin. Tall Latif for Justine. Ilang ulit nang tinatawag ang pangalan niya ay saka lang siya nakatayo. Umiling siya. Pilit na inaalis sa isip niya ang nakangiting imahe ng dalaga. Kung hihingi ako ng sign, ano naman ang hihingiin ko? Kahit anong pilit niyang kalimutan na ang nobya ay hindi niya na kayang gawin kahit nagpakasubsob siya sa trabaho simula nang dumating siya. Palagi niyang kine-question ang wisdom ng naging desisyon niya. Stupid, you should have at least talked to her. Usig ng matinong bahagi ng kanyang isip. Para ano pa? Para marinig mo mismo sa bibig niya na it's over? You're not good enough. Siguro ngayon boyfriend na niya si Edward Tan. Kontra ng negatibong bahagi ng utak niya. Narating na niya ang waiting area ng opisina ay nagtatalo pa rin ang kanyang isip. Hindi niya inaasahan ang dadatnan niya sa lobby ng law firm. It's about time you show up. Walang emosyong bungad ni Connor mula sa leader coach na kinauupuan nito for the past 20 minutes. Sign ba? Ika mo? Hindi ba isang malaking sign iyan? Naisip niya, kumakabog ang dibdib. I'll give you 5 minutes, Connor. Maikling sabi niya. Hindi niya hinintay na makasagot ang lalaki. Dire-diretso na siyang naglakad patungo sa opisina niya. What are you doing here? He asked impatiently.
Hindi pa man ito na ilalapat ang pinto. Ako ang dapat magtanong niyan sa'yo. I told you I'll break your face kapag sinaktan mo ang kapatid ko. Paalala nito. Napatuyo siya mula sa upuan. Ano? Ako na nga itong dihado, ako pa ang nakasakit? Kitang-kita niya ang pagkagulat sa mukha ni Connor. What the hell are you talking about? You know very well, yung prenuptial agreement na pinapipirmahan mo sa akin, both of you got what you wanted. You want me out of the picture para makonvince mo si Edward Tan na bigyan ka ng loan through Kali and she always managed to hurt me enough to let her go. Angil niya. Sa nakita niyang pagkalito sa mukha nito, he had a sinking feeling in the pit of his stomach na isang pagkakamali ang nagawa niya. Prenuptial agreement? Justine, masyado ka nagbabasa ng mga conspiracy novels. Did you even bother to read the documents? Balik nito. Nagkibit balikat siya. Wala siyang masabi. Ngayon pakiramdam niya ay napakalaking tanga niya. Kung pagbabasihan ang reaksyon ng kaharap, obvious na walang kinalaman sa prenuptial agreement ang mga documents na basta na lang niyang pinadaan sa Schrader. Nangihinang napaupo siya. He felt Kali because he made a stupid decision based on erroneous assumption. Inilapat ni Connor ang dalawang kamay sa mesa niya. Sa lahat naman ng Justine, the documents I asked you to sign ay nagsasabing I'm making you my business partner at itiniturn over ko sa inyo ni Kali ang ibang properties. Napalago ko ang kabuhayan namin dahil Kali entrusted me with her inheritance kaya fair lang na ibalik ko sa kanya ayon kasama ng kinita at properties na nagmula doon. Nagngingit-ngit na pahayag nito. Sinapo ni Justine na mapalad niya ang ulo niya. Edward Tan, napakababa naman ang tingin mo sa akin para pag-isipan mo ako ng ganun. Just so you know, Kali doesn't feel anything for the guy. She was devastated when you left her. Aaminin ko sa iyong may gusto sa kanya si Edward and you practically threw her in his arms. You idiot. If you love my sister, umuwi ka na ng Manila and make sure ikaw ang una niyang makikita sa airport pagkagaling niya ng Cebu. Dahil kung hindi pa tapos ni Connor ang sinasabi nito ay nasa labas na ng pinto si Justine. Napatanga man sa ginawa niya, natatawang nagkibit balikat na lamang ito bago lumabas ng opisina. Palinga-linga si Kali sa airport habang hinahanap ang kapatid niya. Katulad ng dati ay nahuli na naman ito ng dating. Napabuntong hininga siya. Oh well, I'm the one asking the favor. Ma'am, ako po ang driver niyo. Pinapasundo ho kayo ni Sir Connor. Napalundag ang puso niya nang marinig ang pamilya na tinig sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang pumihit para harapin ito. Di niya alam kung matutuwa, maiinis o maiyak pagkakita niya kay Justine. Bigla na lang siya hiniyakap nito ng napakahigpit, halos hindi na siya makahinga. I'm so sorry, Kali. Anito sa paos na tinig. Wala pa rin siyang maisip sabihin. Na hindi rin siya makagalaw sa kinatatayuan niya kahit na binitiwan na siya ng binata. Inakay siya nito hanggang sa makarating sa sasakyan nito. Isang maliit na kahon ang nasa passenger seat nang buksan nito ang pinto ng SUV para sa kanya. Inudyukan siya nitong buksan iyon pagkaupo nito sa driver's side. Sumunod naman siya habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Justine. Tinanggal niya ang ribbon at mabagal na pinunit ang wrapper. Sa kabila ng halo-halong emosyon ay napahagikik siya nang makita ang laman ng kahon. Wala, ang unang mga salitang lumabas sa bibig niya ay, "This is your way of cheering me up. Giving me an empty box?" Ngumiti si Justine. Sabi mo dati you like opening presents. Si kuya ay naglalagay ng kahit na anong item, kahit man lang sana paperclip, hindi ba? Napahalakhak ito sa sinabi niya pagkatapos ay sumeryoso ang mukha. He cupped her face in his hands. Kali, my gifts is to let you know what my life was like without you. Exactly like that box, it was empty. Doon na tumulo ang luha sa mga mata ng dalaga.
He claimed her lips in a long kiss meant to tell her how sorry he was and how he regretted causing her pain. I love you so much, Kali. Feel the emptiness in my life. With that, he showed her a new engagement ring he took from his pocket. Kali smiled sweetly. Ang pagwawakas sa kwentong ito. Paki-share, subscribe, and like kung nagustuhan nyo ang aking video.